Magandang hapon sa ating lahat. Ang buong pangkat ng inklinasyon ay bumabati sa ating lahat ng Merry Christmas and a prosperous, merry, happy, hopeful 2025. Kasama ngayong hapon yung ating mga katribo sa inklinasyon. At gusto din nilang bumati sa inyong lahat. Unang tawagin, Miss Jen, gusto mong bumati sa ating tagapakinig? Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much for watching Inklinasyon at we're very excited nga po dahil ito po yung ating pong isa sa pinaka-special din na episode for 2025. So good afternoon po for sa ating pong mga katribo. Sabi nga ni Sir Ranil, katribo sa Inklinasyon at we're very excited po na magkakasama kami solido para po sa empowerment ng persons with disabilities and of course through the Inklinasyon na program po. Thank you, Miss Jen. Miss Janine, gusto mong bumati din sa ating mga kasamahan, sa ating mga katribo? Opo, thank you po Sir Ranil. Thank you po Miss Jen. Una po, bumabati po ako sa mga katribo po sa Inklinasyon, sabi nga po ni Miss Jen and Karenil, ng maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Sana po ay maging mapayapa, masagana ang ating pong 2025. And Sir Ranil and Miss Jen, please allow me to greet yung ating pong technical director, si Miss Ina ng maligayang arawan. Happy birthday, Direk! Yung ating technical person mag-birthday din. Yeah. Yes, okay. Advance happy birthday. Yeah, advance happy birthday, JM. Advance. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige. Okay, Teacher Aisel, gusto mo mag-greet din sa iyong mga estudyante, sa mga magulang, doon sa iyong mga kasamahan, sa iyong pinagsisilbihan, na mga nag-join sa mga misa na kung saan si Teacher Aisel ang sign language interpreter. Okay. Thank you, Teacher Aisel. At sa buong pangkat ng Inklinasyon, sina Miss Ina, mamaya makita natin si Art, si Doc Gina, si Dejeron, si Michi, yung ating mga captioner. So ang buong pangkat ng Inklinasyon ay bumabati sa lahat ng isang Merry Christmas and a prosperous New Year. Sabi nga daw ng ating simbahang Katoliko, mag-e-end pa ang Christmas season this coming Sunday, kung saan yung bininyagan ang ating Panginoong Hesus. At ang ating simbahang Katoliko ay nagsiselebrate din ng tinatawag na Jubilee Year. So 2025 is a celebration of the Jubilee Year na ang tema dito ay hope. So, we really hoping na magkaroon tayo ng pag-asa sa taong 2025. So, marami tayong pag-usapan sa hapong ito. Pag-uusapan natin, di ba, Miss Jen, lahat naman ng episode natin ay magaganda. At very educational. Pero may mga natatangi talaga ng mga episode. So yun ang ating pag-usapan mamaya. At balikan din natin, ano ba yung mga segment na inumpisahan noong 2024 tulad ng Isenyas Mo at Ronda Pidaw. Magbibigay din tayo ng feedback patungkol sa Inklu Balita. At siyempre, ito yung isa pang bagong serbisyo ng Inklinasyon, ang Art Your Service. Di ba? Art
your service. So, mamaya marinig natin si Arturo Litem, no? Ano ba ito? No? Ang art, your service on the pipeline. Okay. So, okay. Balikan natin, no? Ano ba, no, ang natatanging mga episode, no, noong 2024. No, so yung una, no, actually hindi naman siya surprising, no, na ang top 1 sa mga episode natin noong 2024 ay ang JM, next slide. Okay, ano yung yan, no, ang siblings of persons with autism. Wow. Their side of the story. At ito ay nakagarner ng 2,216 no, na live viewers. No? At may mga nanood din no, sa atin no, na nagiging 5,581 siya. No? Siguro, Jen, no, ano sa palagay mo, bakit ito kaya yung nagiging top 1 natin? Sa aking palagay po, no, Karanil, no, syempre po, ang ating pong mga person with autism po talaga unang-una, very solid po kasi yung kanilang mga programs and activities din. Talagang meron po silang specific na program tackling the concerns of persons with autism. At I think siguro po nakadagdag din po talaga ng viewers po natin yung ating pong mga guest na naimbitahan na talaga nakita mo dito, sino ba ito yung dalawang magandang dilag? Ang ating pong naging panauhin po ay of course po si Ma'am Leslie Abigail Tan. Siya po ang hindi ko gaano mabasa actually, pero ang talagang nakikita ko dito na malinaw at napakaganda ay syempre po ang may bahay po ng ating host for today na si Sir Ranil, ang kanya pong may bahay na si Ma'am Rosaline Marie Sorongon, ano po. Actually no, nung napanood ko din itong segment na to ng episode ng Inclunasyon, hindi ako nagdalawang isip na anyayahan din ang ating naging panauhin para po maging guest po namin para po sa orientation orientation on autism dito po sa probinsya ng Pangasinan. So I think po halaga talaga na talagang dekalidad po kasi talaga yung ating mga naanyayahan na ating mga panauhin. Kaya naman ang ating mga manonood ng Inclunasyon ay nagkakaroon talaga ng interes at natututo sa mga partikular na episode na ating pong ipinapalabas linggo-linggo. Yeah. Ito naman si Leslie, no, Abigail Tan, no. Actually, no, ang mga viewers natin, no, si Ate Leslie, siya ang may kapatid na may autism. No, at sila din kasama ang kanyang ina, sila ay gumagawa ng siblings camp, no, isang activity para sa mga kapatid, no, ng mga taong may autism, no. At masabi natin na itong episode natin, no, marami talaga nakarelate, no, lalo na yung mga kapatid, no, ng mga taong may autismo. Okay, yeah. So ano naman yung ating pangalawang, no? Yung ating top 2 naman. Yeah, Miss Jen. Ayan. Ang ating naman pong top 2 po sa mga episodes ng year 2024 ay ang title po niya ay Your Bodies in Inclusivity. Nagkaroon po ito ng live views na 2,193 and yung at the end of the monthly views po ay nagkaroon po siya ng mahigit 3,000 na views po. Ang analysis po natin dito, ang ating pong episode na ito ay focusing on friendship and community building for persons with developmental disabilities. Itong episode din ito appeal to the audiences by showcasing practical solutions and inspiring initiatives like the Best Buddies. Ang Best Buddies po ay isa po itong organization po, no, na tumutulong din sa mga persons with disabilities. And then its strong live engagements also indicates high interest in tangible examples of inclusivity. Yun po. So I think po dito sa episode na ito, nagkaroon ng interest ang ating mga viewers kasi nga po patungkol po dun sa tinatawag po nating mga practical solutions at hindi lang practical solutions kundi inclusive approaches po on how to handle or care for our persons with disabilities. So how about you, Sir? At saka, alam mo Jen, no?
na tingnan mo, napakaganda dito no ng ating dalawang guest no. Kali si Michelle no Aventahado, siya ay kapatid ni Maria Ressa. Siya ang executive director no ng Best Buddies no. At ang Best Buddies no, meron silang social activities no that develop friendship and camaraderie among persons with intellectual and developmental conditions as well as those without disability. At gumagawa din sila, no? Meron silang employment program. At siguro, no, isa sila sa mga i-feature ulit natin because, no, they are inviting, no, interested persons with intellectual and developmental disabilities to join their employment program, Jen. And take note, Jen, ang kanilang employment program ay libre. Actually, Yun, Sir Ranil, no, kagandaan. may napanood ako na na-feature sila sa isang parang article online. Ang latest na parang capability building activities nila for persons with intellectual disabilities ay yung sa financial management. So, very yung kanilang, very strategic yung kanilang approaches. And actually, yung naging guest po nila, yung yung resource speaker nila, pamangkin ko kasi siya. So, nagtanong Kaya pala. Oo. nagtanong siya sa akin, sabi niya, Tita, I want to know more about the person with disabilities, particularly the person with intellectual disabilities. So ang kagandahan nun, na i-guide sila na itong ating mga research, yung naging kanilang mga resource speaker ay talagang ni-research po nila, ano po yung tamang approaches in a way na matututo din po talaga yung ating pong mga participants with intellectual disabilities. Actually, magagaling talaga, no? Magagaling yung kanilang mga resource speakers at yung mga different no companies na naging partner nila. No? Yes. Okay, so yan yung your bodies in inclusivity. Okay, so ito yung ating top 3, Miss Jen. Miss Jen, ikaw na lang mag-explain ito, Miss Jen. What store in 2024? I think ito Wow, nagra-rhyme, no? Nagra-rhyme, Miss Jen. What's Opo. in store Yan for naman po 2024? talaga ay dahil na rin po sa brilliant ideas ng ating pong director na si Ma'am Ina Figueroa. Talaga naman yung mga titles po talaga ng ating episode ay masusing pinag-iisipan at ini-evaluate ng ating mga core group members. And what's in store in 2024? So lahat po tayo dito, kung maalala ko po, lahat po ng core group members ay nag-participate. We are all present in this episode and we tackled kung ano po yung mga magiging episodes po natin for the year 2024. Ang live views po nito ay 2,008 and at the end of the month ang naging views po nito ay 3,813. Patunay lamang po na talagang yung eagerness po ng ating community in terms of inclusivity, in terms of knowing what will be the approaches to come up with an inclusive community ay nandoon. And that is why Inclunasyon talaga naman patuloy po itong naghahanap ng pamamaraan na maibahagi po yung kaalaman hindi lamang ng core group members pati na rin po ng ating pong mga partners para matutunan or ma-share po natin, maibahagi po natin yung mga kaalamang ito para po sa empowerment ng person with disability. Sir Ranil? Yeah. Kaya nga no Miss Jen no ating mga viewers no sa buong taon ng 2024 meron tayong 35,303 na live viewers. Kaya pasalamat tayo no sa ating mga supporter no sa mga nagfe-Facebook live no sa ating mga episode. Pero siguro Jen no this coming 2025 no we are hoping no na mas madagdagan yung ating mga live viewers, di ba Miss Jen? Yes, Sir Ranil, opo. At kaabang-abang din talaga dahil last year nga Sir Ranil, di ba po, nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang segments, 4 in total. So we are hoping po that this 2025, masustain po natin yung mga segment na ito at mas mapalawig pa po yung layunin ng Inclunasyon na online platform na ginagamit po natin for advocacy purposes and probably Sir Ranil, gearing up na rin sa capability building activities na rin po for our persons with disabilities. Yeah, thank you very much Miss Jen. Kaya mga ka-Inclunasyon no,
for 2025, no, may mga bago tayong imbitahin, no, ng mga grupo, no. Isa sa mga nakausap ko na siguro hindi natin masyadong na-invite, Miss Jen, yung grupo ng mga with psychosocial conditions, no. We are also planning, no, na we will be inviting, no, yung may Tourette syndrome, no, kasi sila yung mga hindi pa natin talaga na i-invite, no. And then iniisip din natin na kasi Miss Jen, may bagong package kasi yung PhilHealth, no. May package sila for those with psoriasis. Would At you may package sila, no, ay patungkol, no, sa dental hygiene. So dapat malaman yon ng ating mga viewers para mas ma-avail nila, no, ang iba pang ang mga bagong packages, Tama no, po, Sir ng Ranil. PhilHealth. Diba, Tama. napakahalaga yun, Jen, di ba? Especially, no, sa inyo, no, ng mga pigaw, no. Siguro Opo. ipaalam mo rin yun, Jen, no, sa yung mga Opo. grupo, no, sa mga league of pigaw. We will, sir. Kasi actually po, ngayon may mga queries na rin po kung sino nga po ba yung mga tao na napapabilang po sa mga may psychosocial disability. Siguro maganda rin na matakal talaga ito at magkaroon ng linaw din ng ating komunidad na ma-identify po natin at ma-define po natin kung sino po ba ang mga tinatawag po nating persons with psychosocial disabilities. At sa ganun, kaya- kung sakaling napapalo po sila dun sa disability na yon, ay makapag-avail din po sila dun sa Yes, very good. Kaya nga, ng mga ka-inclinasyon, no, tulungan niyo kayong mag-campaign, no, para mapalawak pa natin yung ating advokasya na mas marami, no, hindi lang sa sektor natin, kundi kahit sa ibang sektor, malaman nila ano ba ang mga karapatan, no, ng mga taong may kapansanan. Let's go, no, to the number 4. Wow, Miss Jen, number 4, top 4. Number 4, ayan, top 4 po. ASP, Sharing Hopes, Building Dreams, The Journey Continues. I think this is about the anniversary of the 40th anniversary po ba, Sir Ranil, of the Autism Society of the Philippines. And ang live views po nito ay umabot po ng 1,872 at ang naging total na views po niya at the end of the month ay 4,914. Just like the other yung pinakaunang nag-top 1 po na episode po natin, ang ASP din po kasi ay isa din sa mga organization na may mga pinaka-establish po na structure at napakarami po nilang comprehensive program for person with autism. So I think yun din po yung nagdala. Sinuportahan din po ng kanilang bawat miyembro. Actually, hindi lang yung kanilang mga episodes patungkol sa kanilang mga programa, kundi sa lahat ng programa ng episode ng ating Inclunasyon, nakikita po natin na very active po sila at very engaging po sila sa panunood ng ating mga topics. So I think ito po, kaya napasok po sila sa top 4. It's because of their strong support po talaga sa programs and services po nila. Whether ito po ay topics from the other online platforms, ay nandun po sila, willing po sila na i-share ito. And of course, i-view ito. Sir Ranil? Yeah. So yung ating guest dito, no, si Mona Veluz, no, I'm sure Jen, narinig mo siya, no, ang kanyang pen name ay si Mighty Magulang, no, palagi itong nagti-TikTok, no, at nagkasama niya dito, no, si Ma'am Cecil Sikam, no, isa sa mga founding member, no, ng Autism Society Philippines. I think makasunod, no, yung top 5 natin ay about autism din. JM? Yes! Okay, Jen. Okay. The Journey Continues kasi yung title kanina. So, kumbaga maririnig mo na, parang na-assume mo na may part 2. And this time naman po, ang ating pong naging guest po dito, of course, ang tinatawag ko siya na Miss Green Lady. Kasi ang icon niya talaga is the color green. Of course, Miss Erlinda Dangco. Siya po ang the chair of
Chair Emerita ng Autism Society of the Philippines. Ang naging live views po nito, kaya naman po naging top 5 po siya, ay 1,667. At ang total views po niya at the end of the month ay 3,257. And of course, ASP ito, Autism Society of the Philippines, as I've said a while ago, sila po talaga yung may isa sa mga organization na may pinaka-structured ng mga programs and services at very engaging po sila and talaga naman very active sa social media. Hence, pasok na pasok po sila sa top 5 po na Inclunasyon for 2024. Yeah. Sir Rani? Yung dalawang actually yung dalawang episodes natin, this is really part, Jen, of the celebration of the National Autism Consciousness Week. Kaya nga, huwag magtaka yung ating mga followers ng Inclunasyon. Pero Sir Ranil, may napansin ako dito. Bakit siya napasok sa top 4 and top 5? May isang common eh. Ano dyan? May isang common dun sa dalawang episode. Parang ayaw ko na. Kayo po kasi yung host nito. At talaga namang patunay lang din talaga na yung ating host sa mga episodes na ito ay napakagaling din po sa pag-entertain or sa pakikipagpanayam sa ating mga guests. So. Yeah. Narinig ko kanina, Jen, sabi mo Green Lady, no? Kasi actually ang ESP, meron talaga yung color, no? Okay. Iko-call ng attention mo ni Ma'am Dang pag hindi ka nakasuot ng kulay berde, no? Kasi that's the part of the branding, no, of Autism Society Philippines. Yeah. Kaya abangan natin sila sa susunod na mga linggo kasi 2025, pag January is the celebration of National Autism Consciousness Week. Pero ang i-feature natin ngayon ang mga taga-probinsya naman, Miss Jen, no? Huwag lang dito sa Imperial Manila, no? Titingnan din natin ano ba yung mga inspiration at successes ng mga chapters ng Autism Society Philippines. Okay, let's go to the top 6. Yes, okay. Ano yung top 6? Okay. Top 6 po natin, title niya, Paglingap at Pagmamahal na Walang Limitasyon sa Mga Anghel sa Lupa, Part 2. Dito po kasi sa Inclunasyon, talagang pumipili din kami or we're conceptualizing episodes na talagang may kurot sa puso. And I think isa po ito, Karanil, sa talagang nagmarka din sa akin, although hindi po ako host or co-host dito sa episode na ito, pero alam ko na ito yung isa sa mga episodes na kumonekta talaga sa ating mga viewers. So, ang live views po nito ay 1,556 and yung pinaka-end po na views niya at the end of the month ay umabot po ng 2,775. Since Sir Ranil, kayo din po ang host nito. Napansin po ba ninyo? Halos karamihan ang nasa top 10. Kayo po yung host nito. Ano po ba ang sekreto dito, Sir Ranil? Siguro depende sa tagapakinig, no. I'm sure naman, Jen, ikaw naman meron ka naman, I think, na he knows na nakasama din sa top 10, no. Kasi ito siya, ang episode na to, this is in celebration of the International Down Syndrome Day, no. At saka si Sheila, siya yung advocacy officer and founder ng Little Brave Heart. Little Brave Heart is an organization that works for and works with parents and children with Down syndrome. Isa sa mga pangunahing ginagawa nila, mga ka-Inclunasyon, ay ang pagtulong sa mga magulang na ang kanilang anak na may Down syndrome ay kailangan operahan. So sila, di ba, alam mo naman yan, Jen, napakahirap, pag nagpa-opera ka ng iyong anak na may Down syndrome, dinadala pa yan dito, sa Philippine Heart Center. At maraming following din, at marami ding nag-aabang, na mapakinggan, ang Little Brave Heart. So maraming salamat, kay Michelle Himino, na naging guest natin sa episode na to. Yeah, and hoping po, Karanil, sana maging guest din po natin sila para may bahagi po nila kung sakali pong may mga iba din po sila na programa pa for the children with disabilities. Thank you po. Okay.
7, JM? Okay. Okay, top 7 po natin. Ang title po niya, Universal Birth Registration. Pero part 2 po ito. Ang naging guest po natin dito ay si Sir John Patrick sa Dantes at si Miss Sarah Jane De La Rosa. I think si Miss Sarah, ang kumalala ko ito, Karanil, Sarah Jane shared her experiences with regards to the yung pag-avail po niya ng birth registry. And ang naging viewers po nito, ang live views po nito ay 1,500 at ang naging total po naman at the end of the month ay 2,041. So ang analysis po nito, this episode tackled the legal and social significance of birth registration for marginalized groups, including the persons with disabilities. So its strong viewership underscore the interest in policy-related topics. Karanil? Yeah. Kaya alam mo, Jen, no, isa sa mga issue, no, hindi lang sa mga children with disabilities, kahit no, sa mga bata ng mga indigenous people, ay yung kawalan nila no, ng birth certificate. Kaya ibinahagi ni Sarah, no, yung kanyang struggle, no, kung paano siya nakakuha ng kanyang birth certificate. At alam mo ba, Miss Jen, no, ang pagkaroon ng birth certificate, no, ito ay parang passport natin para maka-avail tayo ng iba pang serbisyo ng ating pamahalaan. Kasi kung walang birth certificate ang isang bata, di ba, alam mo dyan, hinahanap dito, di ba, pag magpa-enroll ka, di ba, pag gusto mo mag-abroad, mag-attend ka ng mga conferences abroad, bago ka makakuha ng iyong passport, ay dapat i-presenta mo ang iyong birth certificate. Diba? At marami pang gamit talaga ang birth certificate. Kaya kasama ang intonasyon, atin talaga pinupush, no, na sana ma-approve, no? Kasi merong bill, no, nasa Kongreso na patungkol, no, sa universal birth registration. Kaya, no, ang inklinasyon ay malakas ang pagsuporta na magkaroon ng birth certificate o magkaroon ng universal birth registration ang lahat ng mga batang Pilipino. Yes, and also Sir Ranil, very basic din po ito na requirements sa pag-avail din ng person with disability ID. Ano po? Ayun, tama ka, Jess. So kung hindi po tayo, kung wala pong birth certificate yung ating mga person with disabilities, definitely po, hindi po sila makaka-avail ng ID. Hindi po nila mag-claim yung kanila rin pong benefits na dala po ng pagkakaroon po ng person with disability ID. So thank you din po sa ating pong mga naging guests for sharing their expertise and thoughts on experiences po with regards to the universal birth registration. That's our top 7. Okay, yeah. Top 8 natin, JM. Okay, top 8 po natin ang mga manggagawang may kapansanan sa Pilipinas. So basically po, ito po ay about inclusive employment. At ang ating naging guest po dito ay si Ms. Hazel Joy De Borja of the Leonard Cheshire Disability Philippines and Ms. Catherine Talana. Yan, isa po siya sa na-awardan ng National Council on Disability Affairs, I think, for Gawad Husay awardee for person with disability employee on a private category ba, tama ba, or government category? Yung basta dalawa, isa po yun. So this is all about sharing on the best practices on how to do inclusive employment. Of course, Leonard Cheshire po, sila po yung expert po, no, in terms of capacitating the person with disability to place to avail the placement services, and at the same time meron po silang referral system din. Nagre-refer din po sila sa mga qualified na person with disabilities sa mga companies po that are hiring po persons with disabilities. Miss Catherine, na din po. Yan po, Karanil, sige po. Yeah. Kasi dyan, di ba, alam natin, no, na ang pagkaroon ng trabaho, na employment, isa sa mga mahalagang
kay issue no na dapat tugunan ng ating pamahalaan, di ba, Jen? So kayo, Jen, no, doon sa PDAW, meron ba kayong referral or meron kayong training, no, to promote, no, inclusive employment? Yeah, pagdating po sa economic development po ng person with disabilities po, meron po tayong referral system. Nandito po kasi ang isa sa mga vocational rehabilitation centers ng DSWD. Nandito po. Oo, Jen, nasa inyo pala. Oo. So we are partnering with them po in terms of referring the person with disabilities to companies po na nag-hire din. At sila na rin po yung nagkakandak ng job counseling or coaching through the placement services po ng DSWD AVRC1. Another way din po para po makacapacitate din po natin or mabigyan po natin ng tulong ang ating pong mga person with disability. We have the livelihood program. We are partnering also with the agencies that has this programs, for example, the sustainable livelihood programs. So tinatap po natin. So for example, for us here in the province of Pangasinan, we were able to refer, parang 500 plus po na persons with disabilities for the livelihood, for the sustainable livelihood programs. And they were able to establish it. Meron na silang organization at ongoing na po yung kanilang livelihood activities. Yan po. Yeah, Miss Jen, galing yan sa PDAW at saka sa PSWDO ninyo, ha? Hindi ba yan ginagamit? Kasi marang may narinig tayo, no, na kung minsan daw ginagamit yan, no, para sa kanilang interes, no, ng ibang mga tao. Ano ba yung katotohanan dyan? Ang mandato po ng PDAW ay of course makipag-connecta po tayo sa mga ahensya po na nagpo-provide po na may ganitong mga serbisyo. And with our collaboration efforts, we were given a chance po na mag-grant po yung ating pong request din po through the Sustainable Livelihood Programs. At kayo ang pumipili ng beneficiary? Kayo ba talaga yung pumipili ng beneficiary? Hindi po, sir. Since meron po tayong mekanismo ng Organization of Person with Disabilities sa bawat LGU, binibigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga leaders na sila po yung mag-identify po at ang priority po natin dito ay yung mga indigent po na persons with disabilities po. So since hindi sila naman po yung... hindi naman yan palapit sa luwag o malapit sa kusina? Hindi naman po, sir. Wala pong ganon. So, dumadaan naman po sila sa assessment na tinatawag po. Tamang proseso? Tamang proseso ba? At saka, ang kanila pong mga leaders ay mga person with disabilities who are advocates po in empowering their fellow person with disabilities. So, kung meron man pong ganyan, hindi naman natin masabi, sir, na totally na zero. Kung meron man pong ganyan, nananawagan po ako bilang PDAW po at isang disability rights advocate. Huwag naman po nating gagawin yun sa ating kapwa may kapansanan. Tama, no? Kasi actually marami naman tayong connection dyan, no? Merong kaibigan din, no, na federation din sila, no? Dito sa Valenzuela, silang binigyan ng pagkakataon na sila mismo, no, ang pumili batay din sa selection criteria. At maganda yung naging epekto, no, sa mga persons with disabilities na hindi lang sila dapat bibigyan. Diba? Dapat trabahuhin nila, magkaroon sila ng trabaho, no? At I'm sure sana ganon yung gawin, no? Hindi lang sila bibigyan, no? Kung magtrabaho din sila. Ang isa sa malaking puntos po na kung bakit po napili yung mga organisasyon na yun, sir, ay yung kanilang readiness. Meron po sila agad kagyat na available na data po, no? Nung nagtanong po kami, kailangan po namin ng ganitong data, meron po ba kayo? At yung mga nauna po na nakapag-submit, first come first serve po kasi, sir, eh. So sila po yung mas nabigyan po. So this is also a challenge for the organizations of persons with disabilities. Ano po? Hindi lang po tayo din parang magiging recipient, kundi isipin din po natin kung paano din natin i-prepare yung ating organization. At sa ganun, kung dumating po yung opportunity at may mga ganung pangangailangan, ay handa po tayo na maibigay at mauna po tayo. Yan yung kagandahan, no, Miss Jen. Sige, no. Number 9, JM. Okay, yes. Okay. Ay, ikaw, Jen. Ikaw yung host dito. Ano ba to?
Okay. Yeah, Parang ang top 9 po natin. parang star of all season ah. Ang ating pong top 9 ay Mother's Love for All Season. I think ito po Wow. ay in celebration for the Mother's Day po in May. So, ang ating pong naging panauhin dito ay si Ma'am Maricar Cervantes at si Ma'am Elaine De Jesus Estrada. Si Ma'am Elaine po, siya po ang president ng Dagupan Autism Society of the Philippines and also Yung DASI. yeah, yung DASI po. Yun, shout out po sa ating mga viewers from DASI. Yeah, from Dagupan. No, Dagupan. Yeah, meron po silang walk for with regards to the autism activity this coming January 25. Meron din silang walk for a cause. And of course, ang naging guest din natin si Ma'am Maricar Cervantes sa 5Z po. Siya po ang president ng what's this? Poly ba to? Hindi ko gaano mabasa, sir. But anyway, ang naging viewers po natin dito ay 1,442. And at the end of the month, ang naging total views po ay 3,224. So, ang analysis po ng inclination po dito, celebrating maternal love, particularly in the context of families with disabilities. So this episode drew strong emotional connections, making it a well-loved installment. So I think meron akong nakausap no na parang nagbigay ng feedback with regards to this. Sabi niya mas nakita ko na hindi pala ako nag-iisa kasi meron din siyang anak na with autism. May intellectual disability yung isa. Ang sabi niya gano'n, meron palang ganyan na mga organization na pwede daw na mahingian ng tulong with regards to on how to manage, on how to care their children with disabilities. Sir Anil? Okay, thank you, Jen. No? Our top 10, Jen. Okay. Top 10 po Jen. natin. Yeah. Title po niya ay Paglingap at Pagmamahal na Walang Limitasyon sa Mga Anghel sa Lupa. Ang live views po nito ay 1,413 and ang total na views din po niya at the end of the month ay 2,997. Ang ating pong naging guest po dito ay si Dr. Mary Ann Prudencio ng isa po siyang neurodevelopmental pediatrician and isa pong guest po natin ay si Miss Lenore Resido. Siya po ay isang social media specialist from TV5 and meron po siyang kapatid or sister na meron pong kapansanan. So about this episode, as the precursor to the 6th ranked episode, so this installment introduced the theme of supporting the children with disabilities, emphasizing care and compassion. Sir Anil? Yeah, actually, Jen, no, ito siyang episode na to is in celebration of the National Down Syndrome Month. No, kaibigan natin, no, si Dr. Marnie, lagi siya in-invite natin, no, isa siyang developmental pediatrician, no. Siguro, Jen, no, pasalamatan natin, no, ang lahat ng mga nagiging guest natin, no, hindi lang dito sa top 10 ng mga episode, kundi no, sa lahat ng mga nagiging guest ng inclination. Jen, no, generally, no, nung nakaraang taon, Jen, ano ang iyong insight, no? Ano ang inyong reflection regarding sa mga episode natin? Kagaya po na nabanggit niyo, sir, no, hindi po ibig sabihin na hindi po kayo nakasama sa top 10 ay hindi po maganda yung nating naging episode. Lahat po ng naging episode po ng inclination ay talaga naman pong nag-contribute po para po doon sa tinatawag po natin na promoting ng inclusion sa ating pong community. Na yun naman din po talaga yung layunin ng inclination. And of course, ito po ay nasimula noong 2020 at hindi po ito nagbabago. Hindi po ito magbabago hanggang sa magkaroon po tayo ng iba't iba pang estratehiya o mga inobasyon para po makakonect po tayo sa ating community kahit sa pamamagitan po ng online platform. So in 2024 po, the
marami din po tayong naging segment, Sir Ranil. Nagkaroon din po tayo ng mga challenges. Pero yung mga challenges na yun ang mas nagpatatag pa din po sa grupo ng inklusyon para mas magkaroon po tayo ng mga makabuluhang episode po sa tulong na rin po ng core group members na lahat po ay expert pagdating po sa disability advocacy. Yeah. So maraming salamat no sa ating core group members no, especially no sa ating taga-subaybay no, kasi kung wala kayo hindi magiging successful ang taong 2024 na Inclunation. At syempre Jen no, yung ating mga sponsors and donors no, lalo na CBN Global. So maraming salamat no sa inyong patuloy no na pagbibigay ng suporta no sa Inclunation. Wow, pumunta na tayo Jen. Ano yung mga bagong segment no sa Inclunation no? Nandito na, nakapula na, ready na. Ano ba? Yung sumisilip-silip na. Sumisilip-silip na. Baka gusto mo muna no bumati sa ating mga tagapakinig, Doc Gina. Ayan. Doc Gina, ready ka na ba magbigay ng inyong pagbati sa ating mga taga-subaybay? Okay, sige, I'm sure. Nandyan na, di ba? No? Good afternoon, Doc Gina. Yeah, good afternoon. No? Doc Gina, gusto ba magbigay ka muna ng, nawala si Doc Gina. No? Pero, no, I will be introducing no the Inclubalita. No, in 2024, Inclubalita served as a vital segment of Inclunation, delivering timely and relevant news related to disability advocacy, events, and key developments throughout the year. Through a combination of videos and news reports, the segment had highlighted significant milestones, showcased inspiring stories, and provided updates on critical policies affecting persons with disabilities. Additional segments like kay mamaya, no, magbibigay pa tayo ng iba pang no, segments. So nandito na, Doc Gina, nakapula din. Okay. Would you like to message to our viewers, Doc Gina? Yes. Magandang hapon po sa ating mga ka-Inclunation. Kami po ay kadadating lang dito sa venue dahil magmi-meeting ang Mabini. So, hindi ko narinig yung sinabi mo kanina ka, Ranil. Okay. Gusto mo bang magbigay ka muna ng pagbati mo sa ating mga ka-Inclunation? Yes po. Happy Blessed New Year po sa lahat. Prosperous New Year po sana para sa ating lahat. Yun, Karanil. Okay, sige. Doc Gina, bilang tagapanguna ng Inclubalita, ano ang iyong mga learnings at yung insights no, patungkol sa Inclubalita mo? Karanil, feeling ko ang eng-eng ko. Kasi bakit naman, di ba? Marami nakikinig sa Inclubalita, di ba? Marami tayong nagawa sa Inclubalita. Yung sa Inclubalita per se, ano siya, talagang informative, napaka-informative. Kumbaga, maski ako, na-update kung ano ba yung nangyayari sa ating sektor. Yung sinasabi ko lang, kasi this is, especially when I started, di ba, meron akong picture na nakatingala. Meron akong video na nakayuko. Kasi nga, I don't know where to put my, yung parang sort of, ang tawag dyan, yung need kong basahin, parang ganon. Ngayon, medyo kapako na siya. Tapos, wow, okay. Yeah, when we are doing it. Karanil, in fairness, inaabot kami as 3 a.m. in the morning, as late as 3 a.m. in the morning, para makabuo lang po ng isang 2-minute na Inclubalita. Wow! Dakila kayo no, ng technical team, di ba? Pinagpuyatan talaga itong Inclubalita. Okay. Congratulations, Gina!
Hello, Jen. Congratulations. Okay, sige. Pero I'm sure may inihanda, no? May inihanda ata si JM, no? Nababasahin ngayon ni Doc Gina na Inklubalita. JM, Sample itry naman na natin. sample. On the spot, no? On the spot, no? Ang Inklubalita. Go, Doc Gina. In fairness, on the spot talaga. So, dalawa yung version natin ng Inklubalita. Inklubalita na talagang nire-record natin at Inklubalita na newsfeed. O, eto na po yun. Sa pangunguna ng the Autism Society of the Philippines and National Council on Disability Affairs and the rest of the National Working Group members in partnership with SM Cares, SM Markets, Canva, GMA Films, Kaizen, and TBD, the commemoration is felt at the grassroots, Karanil, through the efforts, Ms. Jen, of a nationwide network of chapters of the Autism Society Philippines and their partners. Ngayon po ay tayo ay magse-celebrate ng kanilang 29th National Autism Consciousness Week, a multi-sectoral game plan o ngayong January 20 and 26 to 26. This year's theme is pag-angat ng mga leader para sa pagsulong ng lipunang walang naiiwan. Yun po, Karanil. Okay, thank you, Doc Gina. At ito ay pagdiwang mula 20, no, hanggang 26 ng Enero. At syempre, no, kasama dito ang Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability at i-feature natin ang autism, no, 2 beses, no, sa susunod na Miyerkules at sa susunod pa na Miyerkules, no. So kasama parati ang PCU-NCRPD at ang Inklusyon sa selebrasyon ng Autism Consciousness Week. Mga ka-Inklusyon, yan si Doc Gina Manalaysay, yung aming point person, no, sa Inklubalita. Congratulations, Doc Gina. Okay. Pumunta tayo, no, sa pangalawa, ang isenyas mo. Ano ba itong isenyas mo? Yan, nakikita nyo yung mga nagsisenyas. Okay, yan, si Teacher Aisel. Yan dito sa Inklusyon na pinamagatang isenyas mo. Handa na po ba kayo? Tara, samahan nyo ako at ipapakilala ko sa inyo ang alpabetong Pilipino. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino, madaling bigkasin, sabayan mo ako. Natungayan niyo po kung paano isenyas ang bawat titik ng alpabetong Filipino. Inaasahan ko, samahan niyo ako sa susunod na palabas natin ang isenyas mo upang palalimin ang ating kaalaman at kasanayan tungkol kung paano isenyas ang bawat titik ng alpabetong Filipino.
Maraming salamat. Ako nga po pala, si Teacher Aisel para sa isenyos mo ng inklinasyon. Mapagpalang araw. Paalam. Ang galing naman ni Teacher Aisel. Doc Gina, no, kung 2 oras sa madaling araw, nihanda nyo ang Inklubalita. Teacher Aisel, JM, no, ilang oras kaya ninyo inihanda ang inyong recorder? Ang inyong pag-record pala, Teacher Aisel. Mga ilang oras nyo pinaghandaan yan? Kasi ang ganda-ganda eh. Parang gusto ko rin matuto. No? Parang parang kung nood yung sa Batibot dati. Sa Ayan, oo, Miss Jen, pareho tayo. Parang batibot. Parang Batibot, ang ganda. Batibot, ang ganda. Okay. So dalawang segment, no, ang ating natunghayan. Yung pangatlo, no, I think, Jen, no, kasama ka dito, no, ano ba itong Ronda Pidaw? Ronda Pidaw. Okay, magandang hapon po muli. Ang Ronda Pidaw naman po ay isa sa mga segments po na na-conceptualize ng inklinasyon na kung saan tayo po ay nagpapakita ng mga iba't ibang mga best practices po ng mga Persons with Disability Affairs offices sa buong Pilipinas. So panoorin po natin ang isang video na aming pong inihanda bilang teaser about the Ronda Pidaw. Wow! Ready to embark on a journey like no other. Introducing Ronda Pidaw, promoting inclusion through adventure. Ronda Pidaw is not just a project, it's a movement. Rooted in the provisions of Republic Act 10070, this groundbreaking initiative aims to showcase the talents, resilience, and contributions of persons with disabilities in our society. Our objective? To challenge stereotypes, break down barriers, and foster a more inclusive society where everyone, regardless of ability, is valued and empowered. Engaging adventures and exploration, Ronda Pidaw seeks to amplify the voices of persons with disabilities and advocate for their equal participation in all aspects of community life. Implemented in collaboration with PIDAWs, disability organizations, and local communities, Ronda Pidaw ensures that the project reflects the diverse experiences and interests of persons with disabilities across the country. Join us in this journey of empowerment and inclusion. Together, let's challenge misconceptions, inspire change, and create a more inclusive society for all. Ronda Pidaw, promoting inclusion through adventure. Stay tuned for more updates and get ready to join the adventure. Ronda Pidaw, now na. Ayan. Yan po. Wow, galing-galing naman ni Jen. So, thank you so abangan, no? much kay Direct Ina and of course kay JM and Teacher Aisel
for preparing this po. So, Wow! So actually, abangan natin ang sunod pa ng mga segment ng Ronda Pidao. At siguro mga ka-inclinasyon for 2025 siguro marami tayong mga i-feature ng mga persons with disability affairs offices around the country, Miss Jen. Yes, Karen Il, ways forward lang. Just some good news. We already have a coordination with the Ligo Pidao to the leadership of President Sir Jobert Ligo. So they are very interested to engage with us with regards to this advocacy. Thank you po. Yeah, thank you and congratulations, Jen. At ito na, ang huling segment natin, ang art, art your service. Okay. Yan! Okay. Pakinggan natin yung ating kaibigan na si Art Litten. Art, ready ka na ba dyan? Gusto mo ba munang bumati? Bumati sa ating mga tagapakinig, Art? Yes, maraming salamat, Papa Ranil, at magandang hapon sa inyo lahat. Ken. Art. Okay, ano ba itong art of service na to na segment natin? Yun nga. At ako excited na ako para magkaroon na tayo ng segment ng Art Your Service. Ito namang Art Your Service ay patungkol sa mga pangangailangan ng mga tao may kapansanan tulad na lang ng wheelchair, tulad na lang ng baston na puti at yung mga crutches at marami pang iba. Na kung saan susulat sila sa atin sa inklinasyon at magre-request sila kung ano yung mga pangangailangan nila para sa ganun ay makapasok sa eskwelahan, makapagtrabaho, at natutulungan ng inklinasyon at pamamagitan ng segment ng Art Your Service ay i-refer natin sila sa mga authorized entity na kung saan tayo mismo magko-coordinate doon at para mapagbigyan ang kahilingan ng mga tao may kapansanan. Tulad na lang ginawa ni Doc Gina at meron at saka yung ating kasama sa Mabini si Ricky Delgado na kung saan nagbigay sila ng wheelchair sa Batangas. Kaya yun, may video na tayo sa susunod at para maipakita kung ano yung mga naging success story dahil sa nagkaroon sila ng hiniling nilang wheelchair, makakapasok na sa eskwelahan ng bata ng maluwag. So iyon po ang ating segment na Art Your Service para sa inklinasyon, karagdagan to, para sa ganun, baka abot naman na matulungan natin ang mga tao may kapansanan sa kanilang pangangailangan sa buhay. Kaya po, ito po ang inyong kuya, at your service. Okay, pero bago yan, I think si Jen din, may binigyan din. Jen, may binigyan ka daw na tulong din sa kalinga. Yes. As part of our Art Your Service, meron din po tayo magaganap na distribution din po, awarding, distribution ng wheelchairs po sa province of Kalinga po through our collaboration and partnership with the Operations Blessing. 80 po na medical wheelchairs will be given to elderlies with disabilities po. So these are their requests po, and through our coordination, through Inclinasyon, we were able to tap our partner, the Operations Blessings Philippines, and they will be the one to provide po or sponsor such wheelchairs. So maraming salamat po sa Operations Blessing for your support to the persons with disabilities and of course, our partnership with Inclinasyon. Wow, congratulations, Jen. Congratulations. So, okay, atin na tungayan ulit, Ano-ano ba, yung apat na segment, ng Inclinasyon? So, yung una ay Inclubalita. Ni Doc Gina. Pangalawa? Isenyas mo. Senyas mo ni Teacher Aisel. Pangatlo? Ronda Pidao. Ang layaserang Ronda Pidao. At ang pang-apat ay Art Your Service. Your Service. Art Your Service. So, abangan yan, sa darating na mga buwan, paigtingin na Inclinasyon ang iba't ibang segment na to. So, maraming salamat, sa mga naghanda, sa mga sumuporta, at mga nabiyayahan, ng ating mga ginawa, through our different, segments. Okay, so malapit na tayo, ano ba, may mga public service announcement ba tayo, JM? Or yung ating mga Kate? Yan, sige, JM, go.
Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. inklunasyon@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com inklunasyon@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, so may mga kasamahan tayo, no, na magiging bahagi pa, no, ng ating episode, no, sa hapong ito. Oh, nandito na. Okay, sige. Okay, siguro muna si Art, ready ka na ba magbigay ng iyong message for 2025, Art? And then si Mitzi, si Doc Gina, kay Art. Kay ano yung mensahe mo sa ating tagapakinig for 2025, Art? Ayun, maraming salamat ulit, Papa Ranil, sa ating mga tagapakinig, ating mga supporter, followers, at yung ating mga kasamahan at mga kaibigan dyan na sumusubaybay para sa Incarnation. Ang aking mensahe po sa ating lahat ay talagang kailangan tayo magtulungan, makipag-usap. Yung tatlong C po na parati ko pong sinasabi, tatlong C. Communicate, coordinate, and collaborate. So, yung pong tatlong yon, importante po yan na magkatulungan, maintindihan at sa ganon, makarating po tayo sa gusto natin marating na ating mga pangarap sa buhay. Tulad na lang po ng ating makapag-aral, makapagtrabaho, o makapag-asawa, o makapagpa-check up. So ang dami po tayong pwedeng pagtulong-tulungan upang sa ganon, maging maayos, at maagap na mga pangangailangan natin sa ating pang araw-araw. So sa inyo po, sa ito pong 2025, asahan nyo, pag-iigihan po namin ng buong Incarnation ang mga segment at ang mga topics na kailangan pag-usapan na upang sa ganun, makarating po sa kinaukulan at kayo po ang aming boses na kailangan po namin pakinggan. Maraming salamat, Carnil. Yeah, thank you, Art. Okay, Doc Gina? Yes. Magandang hapon. Salamat po sa mga taga-subaybay namin. Yeah. Doc Gina, di ka marinig, Doc Gina. Yan, sige. Sorry. Yeah, excited lang. Okay lang. Hindi naka-mute. Yeah, sorry naman. Okay, una po ay gusto kong pasalamatan ng taos-puso po ang ating mga taga-subaybay. Marami pong salamat sa pakikinig sa atin.
At yung adhikain ko lang po o inaasam ngayong 2025 ay syempre dumami ang ating viewers at yung mai-impart ko naman po bilang isang leader na taong may kapansanan, hinihikayat ko po na sana ay pag-aralan po natin ano ba ang talagang pangangailangan ng ating sektor na tayo ay maging productive. Hindi yung parati tayong umaasa po sa mga dole-outs. Yun lang po. At isa hong wish ko ay yun nga po, isang masagana at mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Marami pong salamat. At Okay, magandang maraming salamat, Doc Gina. Okay. Sino pa ba, Teacher Aisel? Gusto mo bumati sa ating tagapakinig? Pwede ka naman mag-sign at saka magsalita, Teacher Aisel. Maraming salamat po na sumusuporta sa amin palagi. At ang wish ko lang po para sa taon na to ay maging bukas po ang lahat ng tao para maging welcoming po at maramdaman po namin kaming mga tao may kapansanan ay hindi po naiiba sa lahat ng mga tao at makikipagsalamuha po kayo sa amin lahat ng bukas puso at laging nakalaan ang inyong mga oras upang pakinggan ang aming mga pangangailangan at makita ninyo ang aming kakayahan sa iba't ibang paraan na aming kayang bahagi sa inyo. Maraming salamat at mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Praise God. Thank you, Teacher Aisel. Okay. Yung ating technical team, Ina, AJM, would you like to say something? Pagbukas nga daw lahat ng Okay, sige. Okay, sige. Mitz, would you like to say something? Ayan, okay. Sige, lahat. Okay. Ginaw na ginaw si Mitch. Yun, mga ka-inklinasyon, sige, babati po ako. Maraming salamat po sa pagsama muli sa Inklinasyon team sa buong isang taon, no, na 2024 na ang dami nating mga achievements, maraming mga challenges, mga lessons, pero lahat yan ay dadalhin natin para mas mapabuti pa ang ating programa at paghahatid, no, ng serbisyo sa pamamagitan ng ating inklinasyon sa mga persons with disabilities. So Happy New Year po sa ating lahat. Isang makabuluhan at mapagpalayang bagong taon. Maginaw dito sa amin. Kaya ako nakaganito. Wow, ang ganda naman dyan. Maginaw. Ang feel, Tagaytay ang feels. Wow. Okay. Thank you, Mitz. Okay. Thank you. Jen? Yes, and thank you so much po, Inklinasyon, and of course sa ating pong mga naging tagapagsubaybay sa buong taon ng 2024. We're hoping po na sasamahan niyo pa rin po kami for the year 2025. Of course, greetings din po sa ating pong mga naging kasamahan dito sa Inklinasyon at ating mga kasamahan, of course, si Caronel Del Rio, si Ma'am Celia Garcia, and of course, si Doc June Bernardino, and ang mga iba pa po na naging bahagi po ng Inklinasyon. God bless us all po, and isa lamang po, Bible verse po na gusto ko pong iwanan sa inyo, Psalms chapter 3 verse 5, trust in the Lord in your heart, with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all our ways, let us acknowledge Him, and He will definitely direct our path. Yun lamang po. God bless us all. Okay, thank you, Jen. Okay, Ina, you want to say something? Happy New Year po sa lahat and congrats po sa Inklinasyon. Ilang po. Okay, sige. Amin din, no, binabati dito, no, si Sheila Agaraw, no, na dating kasama din, no, ng Inklinasyon at yung mga taga Life Haven at iba pang mga partners, no, ng Inklinasyon. No, tayo ay sama-sama, tayo ay nagkakaisa para isulong ang karapatan ng mga tao may kapansanan. Okay. Isa naman, no, episode, no, initial episode ng Inklinasyon ang natapos sa hapong ito. Ating binalikan ang nagdaang 2024 at nagpapasalamat tayo
no, sa lahat na sumama sa atin, lalo na sa ating Panginoong may kapal. Naway ay sasamahan tayo sa ating paglalakbay nitong 2025. Ang inclination ay nananalig, no? At tayo ay may firm belief na tayo ay ginawa lang ng ating Panginoon na instrumento para mapadama ang kanyang kagandahang loob sa ating mga kapatid at mga pamilya ng mga taong may kapansanan. Okay? Ang 2025 no ay idineklara na Jubilee Year no ng simbahang Katoliko. At tayo din ay sumusuporta no sa pagkilala ng challenges na naway makita ng lahat ang 2025 na magkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Dahil dito sa inkarnasyon, lahat tayo ay naniniwala na lahat ay mahalaga. Lahat ay kabilang. Dahil dito sa inklusyon, ating pinananawagan na dapat magkaroon ng inklusyon. At dapat ang inklusyon ay now na. Now na. Okay, maraming salamat. Pwede Now na. mag-pass no, ng video yung ating mga